Salamat, 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 Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa lakas, Panginoon, na tanging ikaw lang yung pinagmumulan ng pag-asa, ng katalinuhan, ng karunungan, ng mga bagay, Panginoon, na kinakailangan namin sa bawat araw. Kinikilala namin, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang pinagmumula ng lahat ng mabubuti, magaganda at mga dakilang bagay na nararanasan namin sa buhay namin. Salamat po. Kahit yung pagsubok, kahit yung mga kawalan, Panginoon, kahit yung mga kabigatan at kabiguan, Lord, nagpapasalamat kami sapagkat ito'y may purpose. Binibigyan mo kami ng lakas, binibigyan mo kami ng tatag, ng tibay, at binibigyan mo kami, Panginoon, ng lesson. Kung ano man, Panginoon, yung mga dinudulot na purpose, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kaya Lord, ang gabing ito, Panginoon, ay pinagpapasalamat po namin sa iyo. Maulan man, may bagyo man sa ibang lugar, Panginoon, pero salamat sa pag-iingat mo po sa amin sa maghapon. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa nandito sa church or maging yung mga nasa tahanan nila, Panginoon, na naka-engage sa aming gawain ito. Hayaan mo, Panginoon, buksan mo po yung aming mga puso. Buksan mo yung aming kamalayan, mangusap ka, magsalita ka, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, ng mga anak mo na kasama po namin ngayong gabing ito. Patuloy mong pagpalain, Lord, ang oras na to, ang mga salita mo na buhay, makapangyarihan, mabisa, Panginoon, ay malayang makapasok, makapenetrate, matanim sa puso ng bawat isa sa amin. At inangkin namin, Lord, yung tagumpay, yung kagalingan, yung kalayaan, nangkin namin, Panginoon, yung pagkilos mo sa buhay, sa pamilya ng bawat anak mo na kasama po namin ngayong gabing ito. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Malaya ka pong kumilos, mangusap, magsalita sa bawat puso, sa bawat espiritu ng iyong mga anak sa gabing ito. Purihin ka po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. Sige po, makakaupo tayo sa presensya ng Panginoon. Isang pinagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Nasa church pa rin po kami. Nasa church pa rin po tayo. Sa mga nasa tahanan, baka akala nila nasa ibang lugar tayo. Dito pa rin po tayo sa church, sa taas po tayo nagagawain. Amen. Mabuti po ang Diyos. Amen. Napakadaming dahilan para pasalamatan natin yung Panginoon sa kabila ng bagyo, sa kabila ng ulan, nandun yung ating buhay, nandun yung ating kalakasan na palaging ipinagkakalob ng Panginoon. Sige po. Sa gabing ito, tayo mag-aral ng kanyang mga salita. Sa aklat ng Exodo, Kapitulo 17, sa mga nasa tahanan. Pwede nyo pong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng Exodo, Kapitulo 17, or 17, 8 to 16. Sabi po diyan, babasahin ko, nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue, nalilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao,
itaas ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa natin ng kanyang mga salita. Isang katiyakan at katotohanan yung pinapakita sa atin ng atin pong mga talata na binasa. Si Yahweh ang ating watawat or Jehovah Nissi. Siya yung ating banner. Siya yung ating tagumpay. Nababanggit ko na po dati palagi na ang labanan, ang buhay Kristiyano, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, nagdeklara tayo ng war. Amen. Nagdeklara tayo ng digmaan. Meron talagang battle, meron talagang labanan na nangyayari. Physical or literal na laban, araw-araw, meron tayong labanan na kinakaharap sa buhay, and spiritual or sa spiritual realm, meron talagang laban na kinakailangan nating mapanalunan, mapagtagumpayan. Pero gusto ko pong tiyakin sa bawat isa sa atin, ngayong gabing ito, na ang nagdidikta ng tagumpay ay kung paano natin ito nilalabanan sa larangan ng spiritual. Akala kasi natin kapag merong labanan, halimbawa, sa buhay natin araw-araw, ano yung mga challenges? Ano yung mga hamon sa atin? Physically, di ba? May mga kapagsubukan, may mga karamdaman, may mga kawalan, merong mga sitwasyon, circumstances na nagdudulot sa buhay natin na talagang struggle. Paano natin to malalabanan? Or mga temptation, or mga tukso, literal na mga tukso sa estudyante, sa mga estudyante. Paano ka mag-iiba? Kung yung mga kaklase mo ay kultura na sa school, na magkopyahan, pero ikaw, paano ka magiging tapat? Paano ka mag-iiba? Ganyan din sa mga nagtatrabaho, di ba? Minsan toxic yung trabaho o yung lugar, pero paano mo mapapanatili na malaya ka sa anumang mga hindi magagandang nangyayari sa trabaho mo. O sa atin, bilang mga nanay, bilang mga tatay, yung community natin, yung komunidad natin, sa pamilya natin mismo, ano yung mga challenges na araw-araw pa lang, meron ng mga labanan na kinakaharap tayo. Yung mga pag may problema, paano natin hinaharap? Pag may karamdaman, pag may mga kawalan, pagka may mga sitwasyon na nagdudulot ng bigat, ng lungkot, ng takot, ng iba't ibang bagay na magdudulot sa atin para maging wala na lang gana sa buhay. Manlupaypay na lang, manghina na lang, matakot na lang, malungkot na lang. Dito po, ipinapakita dyan nang sabi, nung ang mga Israelita, nasa ilang pa rin sila dyan, wala pa sila sa Promised Land. Kalalabas lang nila sa Egypt. Pero dumaan sila sa lugar ng mga Amalek at sinalakay sila. Kaya sabi ni Moises kay Joshua, pumili ka. Pumili ka ng mga makakasama mo, ng mga tauhan mo, at pangunahan mo. Ito po, physical na laban. Literal na laban. Pangunahan mo yung Israel laban sa mga Amalek. At ito maganda. Sa physical palang laban, papartneran mo dapat palagi ng spiritual na laban. Sabi ni Moises, hawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Panginoon at pupunta kami doon sa ibabaw ng burol. Ito po yung magandang bagay na gusto kong maintindihan natin. Hindi kasi yan sa panahon lang ni Moises eh. Kahit sa panahon natin ngayon, dapat dalawang tagumpay yung kailangan nating lakaran. At dito nga, napakaliwanag, napakalinaw ng ipinakita ng Panginoon. Sabi ni Moises, ano ba yung verse? Verse 11. Tingnan natin yung verse 11. Yan, mas malakas pa ang boses sa akin ni Ethan. Sabi po dyan, kapag nakataas ang kamay ni Moises,
nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Ibig sabihin, not by might, not by power. Hindi sa galing ni Joshua, hindi sa husay ng mga tauhan, hindi sa lakas, hindi sa dami, hindi sa kapangyarihan nung mga naglalaban sa pangunguna ni Josue at ng mga tauhan, yung tagumpay. Amen. Sino nagdidikta ng tagumpay? Ano yung nagdidikta, nagdedetermine ng tagumpay dito? Napakaliwanag. Sabi diyan, pag nakataas yung kamay ni Moises, nananalo. Ibig sabihin, konektado yung kamay ni Moises, yung tungkod ni Moises, konektado sa laban ni Joshua. Konektado yung kamay ni Moises sa tagumpay ni Josue. Kapag ka nakataas, nananalo. Kapag nakababa, yung kalaban yung nananalo. Amen. Gusto ko pong maintindihan natin ngayong gabing ito, mga magulang, mga kapatid, mga nasa tahanan, na ang tagumpay natin talaga sa buhay ay hindi pagalingan sa literal or sa physical na bagay. Kahit na gaano ka katalino, kahit na gaano ka kalakas, kahit na gaano ka kahusay, may mga pagkakataong kakapusing ka. Amen. Kakapusing ka. Ang Biblia ay nagtuturo na ng siguradong paraan para tayo'y magtagumpay. Sa paanong paraan? Sabi diyan, kapag ka nakataas yung kamay ni Moises. Kapag ka nananalangin si Moises. Kapag ka nag-worship si Moises. Kapag ka si Moises ay nag-i-intercede. Kapag ka si Moises ay nandoon para kumonekta sa Panginoon. At habang siya'y kumukonekta sa Panginoon, ang Diyos naman ay nagbibigay ng tagumpay dun sa mga naglalaban sa ibaba ng burol. Amen. Bago tayo sumabak sa iba't ibang hamon ng buhay, sa iba't ibang laban ng buhay, kahit yung Panginoong Jesus, nagpakita na ng tagumpay. Amen. Sabi sa Lucas 22, 39 to 46, lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga Olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at doon lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos nanalangin siya, tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad, narat na niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Okay, mababasa nyo din po yan sa Mateo at sa Marcos. Alam natin na bago sumabak si Jesus sa krus, ay yan yung huling tagpo na kasama niya yung kanyang mga alagad. Yung panalangin sa hardin ng Getsemani. At nandun yung matinding struggle. Amen. Nandun yung matinding struggle. Gusto ko pong sabihin sa inyo na si Jesus, nung pumunta na siya sa krus, kung tutusin, tapos na yung laban dun eh. Talagang nasurrender na niya sa Ama lahat. Tagumpay na. Lalakaran na lang niya yung tagumpay. Kailangan na lang niyang gawin, gampanan, yung mga bagay na dapat gawin, pero dito pa lang, sa panalangin niya, nandun na yung tagumpay. Amen.
Nag-struggle siya. Sabi niya, Ama, kung pwede lang, wag ko nang loobin mo na ilayo na yung kopang ito. Yung cup o yung kopa, ibig sabihin po nun na yung kanyang destiny. Yung kanyang kahihinatnan. Yung pagdurusa, yung sakripisyo. Merong struggle sa puso niya na kung pwede lang ay lumampas na sana sa kanya. Pero sabi niya, not my will, hindi yung kalooban ko, hindi yung gusto ko, kundi yung kalooban mo ang masunod. At napakaganda dyan, pagkatapos yan ay dumating yung mga anghel, inaliw siya. Ibig sabihin, yung tagumpay ay naranasan na ng Panginoon, nakuha na ng Panginoon. Na-surrender na niya sa Ama, naibigay na niya sa Ama. Kaya lumakad man siya sa pagdurusa, hinuli siya, nilitis siya, at pinasan niya yung krus, pinahirapan siya, sinugatan siya, nilagyan ng koronang tinik, lahat ng pagdurusa, lahat ng pasakit, lahat ng pahirap ay naranasan ng Panginoon. Pero, dito pa lang, panalo na siya. Amen. Gusto ko maintindihan natin na bawat pagluhod natin, bawat panalangin natin, ito po ay naghahatid na sa atin ng tagumpay. Amen. Naghahatid na sa atin sa tagumpay. Kung meron kayong sitwasyon na mahirap, mabigat, kung merong mga bagay na hindi natin maunawaan, hindi natin makita yung magiging resulta, hindi natin makita ano ba yung plano, ano ba yung purpose ng Panginoon sa nangyayari sa buhay ko. Parang puro sakit na lang yung nararanasan ko. Parang puro bigat na lang yung nararamdaman ko. Parang puro lungkot na lang yung nakikita ko. Pag nagsimula tayong manalangin, makikita po natin, ang Diyos magbibigay palagi ng kaparaanan kung paano natin malalampasan at mapapagtagumpayan yung mga bagay na yan. Amen. Amen po ba? Kaya si Jesus, yun yung paraan niya para manalo siya sa physical na hamon ng buhay ng kanyang pagtubo sa sangkatauhan na ipanalo niya yung laban sa pamamagitan ng matinding panalangin. At tayo din, bilang mga mananampalataya, ano man po yung laban natin sa buhay, simulan nating dalhin sa panalangin. I-surrender natin sa Diyos lahat. Ibigay natin sa Panginoon lahat. Balikan natin yung Exodus. Sabi diyan, habang nakataas yung kamay ni Moises, nananalo yung Israelita, pero kapag nakababa, ang nananalo ay Amalekita. Kaya hindi pwedeng ibaba. Verse 12, ano sabi diyan? Nangawit na si Moises. Kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupuron si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Siyempre, kapag umaga pa lang, nakataas na yung kamay mo, may hawak ka pang tungkod, kahit na ikaw si Moises na humahati ng dagat, kahit na ikaw si Moises na napakadaming miracle, diba? Sa Egypt pa lang, napakaraming himala na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Kahit ikaw si Moises, meron ka pa rin kapaguran. Kahit ikaw ay pastor, kahit ikaw ay leader, kahit ikaw ay nasa worship team, kahit na ikaw ay mahusay, umawit, tumugtog, sumayaw, meron pa rin tayong kakulangan. Meron pa rin tayong kahinaan. Malakas pa yung boses ni Ethan sa akin. Wala pang mic. Meron pa rin tayong kahinaan. Pwede pa rin tayong mangalay. Pwede pa rin tayong mangawit. Alam niyo po bang kahit kami bilang mga leader ay nakakaranas ng discouragement. Amen. Leader ka, nakakaranas ka ng discouragement. Nakakaranas ka ng may mga pagkakataon, nalulungkot, nahihirapan, nabibigatan, natatakot. Kagaya ni Moises, kahit siya ay napakaraming mga bagay
na pinatunayan, pinakita, ginamit ang Diyos sa pamamagitan niya, nangawit din siya. Diba? Bawat isa sa atin naniniwala ako, nangangawit din tayo. Napapagod din tayo. Alam niyo yon, yung emosyon minsan. Yung emosyon minsan kapag marami kang trabaho, marami kang iniisip, marami kang inaalala, marami kang dapat tapusin. Pag nagkapatong-patong yung mga dapat gawin, may mga pagkakataon talagang dumadating yung stress. Dumarating yung kapaguran. Nangangawit ka. Ito, ang ginagawa lang naman ni Moises ay nakataas yung kamay at nananalangin para sa laban ni Joshua. Pero, nangawit siya. Maganda lang, nandun si Aaron at Hur. Kaya napakaganda din talaga na meron tayong mga ka-prayer partner o kaya yung leader nyo, pinagpe-pray kayo, tapos ipag-pray nyo din yung mga leader nyo. Amen. Sa cell group, kasi pare-pareho naman tayong tao eh. Hindi naman po kami mga anghel. Hindi naman kami mga ibang oo, wala kami doon sa ibang planeta na hindi nakakaranas ng sakit, hindi nakakaranas ng hirap, hindi nakakaranas ng kapaguran. Kaya kung paano yung panalangin namin or ng ating mga leader sa atin, kailangan babalikan din natin. Kahit hindi nakikita, kahit hindi naririnig, umusal tayo, magsambi tayo bago kayo matulog. Or pag naalala nyo si leader, magsambit kagad kayo ng mga panalangin. Amen. Sabi po dyan, nung nangawit na si Moises, nandun si Aaron at Hur na kumuha ng bato. Amen. Sino dito yung sumusuporta ka talaga sa leader mo? Nung nakita nila na nangangawit si Moises, hindi nila iniwan. Bahala ka na dyan, Moises, ha? Kaya mo na yan. Hindi ganun. Kasi nga, nakita nila na ang nagdidikta ng tagumpay ay yung kamay ni Moises na nakataas patungo sa Diyos. Na kapag nakataas yung kamay ni Moises, panalo yung Israel. Pero pag bumababa, syempre, kung iyon yung dahilan ng panalo, dapat huwag mabababa talaga yung kamay. Kailangan laging nakataas. Amen. Kung ang panalangin mo ang magpapapanalo sa'yo, dapat huwag kang titigil manalangin. Amen. Kung ang worship mo ang magiging dahilan para makamit mo yung anumang mga bagay na hinihingi mo sa Panginoon, di lagi kang mag-worship. Sapagkat merong katiyakan Garantisado. Ginarantiya ng Bible na habang nakataas yung kamay ni Moises, panalo ang Israel. Kaya ang dapat mo lang gawin, itaas mo lagi yung kamay. Manalangin ka palagi. Lumuhod ka palagi sa Panginoon. Lord, meron kaming laban. Ito'y laban ng pamilya namin. Yung karamdaman, ito'y laban ng pamilya namin. Yung kawalan, yung kahirapan, yung mga bagay, Panginoon, na hindi kami makaalis, ito'y laban ng pamilya namin. Huwag kang titigil manalangin. Amen. Huwag kang titigil manalangin. Kahit nahihirapan ka, kahit napapagod ka, manalangin ka pa rin. Sapagkat iyon nga yung magbibigay, magdadala ng tagumpay. Kaya nangawit si Moises, merong mga tao na tumulong sa kanya. Si Aaron at Hur, kumuha ng bato, pinaupo si Moises at hinawakan yung kamay ni Moises. Sabi diyan, itinaas nila ito hanggang sa lumubog ang araw. Hindi na kaya ni Moises, alam niyo po ba lahat ng leader, parang si Moises lang. May mga pagkakataong hindi na kayang itaas yung kamay. Kaya dapat merong mga Aaron at Hur. Lagay natin sa puso natin, Lord, ako si Aaron, ako si Hur. Hindi pa man ako si Moises, hindi pa man ako si leader, pero ngayon, ako yung kasama ni leader
para magtaas ng kamay, para magpatuloy yung tagumpay ng anumang laban namin. Diba? Hindi puro si leader ang mananalangin para sa atin. Pwede din tayong manalangin para kay leader. At ang sabi dyan, verse 13, dahil dito, natalo ni Josue ang mga Amalekita. Natapos ang laban. Diba? Nung una, taas-baba kasi yung kamay ni Moises. Pag nakataas, panalo. Pag nakababa, talo. Pero dahil naitaas ng tuloy-tuloy, sabi po dyan, natalo na ni Josue. Nakamit yung tagumpay. Physically and spiritually. Literally and spiritually, nagtagumpay sila. Pero yung tagumpay nga po ay nakasalalay dun sa spiritual na laban. Amen. Kaya napakahalaga ng prayer life. Kaya napakahalaga ng devotion. Lagi kong sinasabi. Kaya napakahalaga ng Word of God. Nagbibigay sa iyo ng direksyon, nagbibigay sa iyo ng karunungan, umaga pa lang, nagbibigay sa iyo ng lakas, nagbibigay sa iyo ng instruction, nagbibigay sa iyo ng pag-asa, nagpapaalala sa iyo, magbibigay sa iyo ng kaliwanagan, ituturo na malinaw ano yung dapat mong galaw sa maghapong ito. Kapag ikaw ay nananalangin, kapag ikaw ay nagde-devotion, kapag inuuna mo yung Panginoon, napakalinaw ng mga instruction na natatanggap mo galing sa Diyos. Kaya naniniwala ako yung tagumpay mararanasan. Amen. May tagumpay talaga kapag yung Diyos yung inuuna natin sa ating buhay. Kaya sabi dyan, natalo na, panalo na, dahil kay Moises, kay Aaron, at kay Hur. Hindi lang dahil kay Moises ha, kung ikaw ay sumusuporta kay leader, ikaw din yung nagiging dahilan ng tagumpay. Amen. Hindi sa husay at galing ni Joshua, kundi sa bagay na ginagawa nila Moises, Aaron at Hur, dun sa burol. Verse 14. Sabi dyan, sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang mga pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. Ito po yung magandang paalala ng Diyos. Huwag malilimutan ang anumang tagumpay na ginagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Mga panalangin mo na tinugon, mga karamdaman mo na pinagaling, mga pangangailangan mo na natugunan, mga bagay na hinihiling mo sa Panginoon na ibinigay. Isusulat nyo, ililista nyo. Sabi dyan, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi nyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue, nalilipulin ko ang mga Amalekita. Gusto ng Panginoon, wag nating kalilimutan yung mga tagumpay na ating nararanasan. Kaya nga sabi sa verse 15, nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh, ang aking watawat. Sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya kayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hindi naman totally naubos o nawala yung mga Amalek. Bawat panahon ay meron pa ring mga kumakalaban sa mga Israel. Pero ang tiniyak ng Panginoon, si Yahweh ang ating watawat. Amen. Jehovah Nissi, our banner, our victory. Amen. Diba? Basta't wagay na yung watawat, basta't itinaas na yung watawat, yon ay senyales ng tagumpay. Simbolo ng tagumpay. Kaya napakaganda na sa buhay natin, itaas natin palagi yung watawat ng Panginoon. Jesus, ikaw yung aming banner. Ikaw yung aming Jehovah Nissi. Ikaw yung aming tagumpay. At ulitin ko, mararanasan mo lang yung tagumpay kung sa spiritual realm or sa prayer life mo, nananalo ka na. Naisusuko mo na ba sa Panginoon? Lord, meron akong desire, pero kung hindi ito yung gusto mo,
tanggalin mo yung desire na to at palitan mo ng kalooban at plano mo sa buhay ko. Lord, meron akong mga plano, meron akong pangarap, pero kung hindi naka-align sa plano at mga pangarap mo, tanggalin mo po sa buhay ko. At ilagay mo ko dun sa pinakamagandang plano at kalooban mo sa buhay ko. Alam niyo po, pag ginawa natin yun, sinusuko natin sa Panginoon lahat, dun magsisimula yung tagumpay na pagdadalan sa atin ng Panginoon. Kaya ulitin ko, nakadestin tayo sa tagumpay. Amen. Tagumpay yung destinasyon natin. Hindi lang blessing. Gusto ng Panginoon, kagaya ng Panginoong Jesus, na ipapanalo natin yung anumang laban natin sa buhay. At ang Bible ay merong maliwanag na instruction, may maliwanag na mga example na ipinakita na. Habang nakataas yung kamay ni Moises, nananalo ang Israel. Pero kapag ka bumababa, nananalo ang mga Amalekita. Kaya ang gagawin lang natin, huwag nating hahayaang mababa yung kamay natin. Huwag nating hahayaan bawat araw, bawat oras na hindi tayo makalapit sa Panginoon. Libre naman. Libre naman. Dalhin mo lang yung sarili mo sa isang secret place, makakalapit na tayo sa Panginoon. Di na natin kailangan umakyat ng burol, kagaya ni Moises. Sa inyong tahanan, sa inyong opisina, saan man kayo nandun, nagdodrive, pwede nating isarado yung buhay natin sa labas at magkaroon tayo ng personal na relasyon o kaugnayan sa Panginoon. Amen? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sa gabing ito, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Siya yung ating banner, siya yung ating tagumpay. At kaya nating lumakad sa isang matagumpay na buhay, araw-araw, kung sa simula't simula pa lang, inilalapit na natin sa Panginoon lahat. Kagaya ni Moises, huwag tayong magsawa na itaas yung kamay natin para sa anumang laban na kinahaharap natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po. Gabing ito, Panginoon, ay gabi ng aming dinideklara na ikaw, Panginoon, yung aming banner. Ikaw yung aming watawat. Our Jehovah Nissi. Our victory. Sa gabing ito, Panginoon, anumang laban na kinahaharap ng iyong mga anak. Lord, hayaan mo, Panginoon, kagaya ng aming Panginoong Jesus, isurrender namin sa iyo lahat. Hindi yung aming kalooban, hindi yung aming plano, kundi yung plano at kalooban mo yung mangyari sa aming buhay. Hindi rin yung aming husay, yung galing, kagaya ni Joshua, kundi yung kamay na nakataas palagi, kagaya ng ginawa ni Moises. Panginoon, sa gabi pong ito, katagpuin mo yung bawat buhay ng mga anak mo. Nandito man sa church or mga nasa tahanan, Panginoon, na may iba't ibang hamon sa buhay na kinahaharap. May iba't ibang laban, Panginoon. Laban ng karamdaman, laban ng kabigatan, matitinding problema, sitwasyon sa buhay na nagdudulot, Panginoon, ng matinding kalungkutan. Nagdudulot, Panginoon, kung minsan ng kawalan ng pag-asa. Laban sa buhay, Panginoon, dahil sa relasyon ng pamilya na hindi nagkakaroon, Panginoon, ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Laban sa buhay, Panginoon, na dumadating sa punto na talagang patong-patong yung mga sitwasyon. Panginoon, dito man sa church or nasa tahanan, pinakita mo na sa amin, Panginoon, yung paraan ng tagumpay. At ito'y walang iba, kundi yung pagsuko ng aming mga buhay sa iyong harapan. Yung araw-araw na unahin ka namin, araw-araw na dalhin sa iyo, araw-araw na ipanalangin. Lord, tiyak yung tagumpay na naranasan nila Joshua dahil kay Moises, kay Aaron at kay Hur na itinaas yung kanilang kamay sa iyo. Kaya ang aming tagumpay ay konektado, Panginoon, sa aming
healthy na relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa gabi pong ito, abutin mo yung bawat anak mo na may karamdaman. Hipuin mo, Panginoon, yung kanilang mga katawan. At ikaw, Panginoon, yung magbigay ng kalakasan, kagalingan, kaginhawahan, Panginoon. Mula ulo hanggang paa, dumaloy, Panginoon, ang kagalingang nagmumula sa iyo. Iba't ibang problema, Panginoon, na kinaharap na yung mga anak. Lord, ikaw ang aming pag-asa. Ikaw yung tunay naming source ng kapahingahan. Ikaw, Panginoon, yung pinagmumulan, O God, ng mga katiyakan sa buhay namin. Maaring sa trabaho namin ay kinakapos kami. Kulang, kahit nahusayan, galingan, sipagan, Panginoon, ng mga tatay at ng mga nanay, kinakapos pa rin. Pero ang panalangin ko ngayon, O God, patuloy mong pagpalain ano man pong pangangailangan ng iyong mga anak. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy na nagpapasalamat kami sapagkat ikaw, Lord, ang aming pinagmumulan ng lahat ng magaganda, ng lahat ng mabubuti, ng lahat ng mga pangangailangan namin. Kagaya ng napag-aralan namin nung Sunday, kung ang aming Panginoong Jesus ay hindi mo pinagkait, ano pa yung mga pangangailangan namin, Panginoon, kayang-kaya mong tugunan ng masagana, O God. Kaya Lord, sa gabi pong ito, nagpapasalamat kami. Hayaan mo, Panginoon, sa bawat anak mo na dumadaan sa iba't ibang sitwasyon or hamon sa buhay, magkaroon kami, Panginoon, ng isang kaisipan na kagaya kila Moises, na kagaya sa Panginoong Jesus, palagi naming ipapanalo ang laban sa pamamagitan ng aming pananalangin. Lord, pagpalain mo po sa puso ng bawat anak mo yung lahat ng mga salita mo na aming tinanggap sa gabing ito. At naniniwala ako, Panginoon, araw-araw, bawat isa sa amin ay lalakad na sa tagumpay. Mga tatay, mga nanay at maging mga kabataan, Panginoon, pagpalain mo po ang buhay nila. Maraming salamat, Lord. Kakatiwala ko po sa iyo, Panginoon, yung aming pag-uwi, samahan mo kami. At kung meron pa man, Panginoon, na bagyo sa aming pong bansa, nataas namin, Panginoon, na ingatan mo ang iyong mga anak. Yan mo, Panginoon, na ikaw, Lord, yung maging katiyakan namin. Ikaw, Lord, yung maging kalakasan namin, Panginoon. Huwag mo kaming pababayaan. At nawa, Panginoon, nasan man yung bagyong ito, maging mga kababayan namin, Panginoon. Tulungan mo po na makalikas kung kinakailangan at matugunan, Panginoon, yung pangangailangan ng kanilang mga local government, O God. Maraming pong salamat, Lord. Maging yung aming pagkakaloob, tinataas namin sa iyo. Palagi mo kaming pagpalain, Panginoon. Ingatan mo po yung bawat anak mo sa aming pag-uwi, sa aming mga sari-sariling tahanan. Purihin ka po, nagpapala ka po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Isang pinagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay tapos na. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless po.